lechon. Una pa ngayon. Sino po yung player? Ikaw na yaman. Patapos ang pwede. Papalitan ng kapwa. Hindi ba na? Yun na. Morning class. Good morning, Sir Tristan and Sir Reggie. Say also, good morning to our guest, Ma'am Dana and Ma'am Pamela. Ma'am Dana and Ma'am Pamela. Good. The one on the left is Ma'am Pamela and the other is Ma'am Dana and Ma'am Pamela. Again, class, good morning. Good morning, Sir Tristan and Sir Reggie. Just be seated. Thank you. So before we start, nasa na po yung parental consent na binigay ko kahapon. Pakilabas na po tapos papasa sa harapan. First group, pasa po sa harapan. Meron po ba na kayo do not agree na dun sa checkbox natin sa parental consent? I know. Nanonood ko? Sir, sisinin ko daw. Kayo do not give consent ka? Okay. So, may simple na lang na ihag. Dito. Dito kasi yan. Okay na, napasa na po sa harapan. Group 4, consents. Ano dito na? Thank you. Ngayon po, ano po yung tinapik natin kahapon? What's our topic yesterday? Ano yung tinapik natin? Ano yung tinapik na yun? Ano yung mga yun? Forms. Ano po yung unang forms? Exposition. Ano yung pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Pangapat po yung borrower? Fifth one is the borrower's date. What's the word? For technical drawing. For technical drawing na? Inventory for technical drawing. So, ayun po. So, for our review, the idle stock of the physical goods is called inventory. Remember that. Then the other, ano po yung mga nagko-contain ng information? Inventory form. Then ito po yung picture ng requisition form. Ano na yung sa requisition form? Based from the title itself. Let me explain. Request ng ang goods. Sino po ang nagre-request? The buyer, siyempre. Ngayon, after mag-request, anong gagawin nung after niyan? Di ba, yung purchase na, purchase na.
Ito po yung borrower's name. Ano ba yung best example natin kahapon ng borrower's name? And then, yung delivery receipt form. Yung delivery receipt form. Ano yung delivery receipt form natin? Ano yung example natin yan? Or parcels, di ba? Ano po yung counterpart ng signatory kung hindi magkakaroon? Ng signatory. Like sa Shopee natin, anong ginagawa pag hindi kayo pumipirma? Yung picture, di ba? Nagpapapicture kayo, di ba? After yung ma-receive yung parcel. Now, sino po may panyo dito? Tatlong player. Karamihan, Tristan. Answer nila. Kaya ngayon, class, di ba yung labas yung panyo nyo? Magkakaroon tayo ng game called yung Speed Sword Challenge. Yung tatlong player na yon, blindfold yung sarili nyo, tapos lahat ng matitira, lahat na nakaupo, kayo yung mag-guide sa kanila, bukas sila ng item dito, sa unahan, hindi kasama mong folders ha. Bukas sila ng item dito sa unahan, then isisort nila yan. According sa gamit, ang bawa, katulad nito, folder, papel sa papel, notebook sa notebook, tapos unusable things na hindi naman related is sa ibang side. Tristan, wala ka na. So, lalapitan po ba namin yung mga na-apply? Lalapitan po ba namin? Hindi, sasabihan nyo lang. Pero mawala daw po yung rest. Hindi, laka. Hindi nakapitulit. Asa na yung kayo si ay karamihan? Sino ba may isang pan nyo? Si Ian din. Kailan daw po. Sige, sali ka pa na? Uy, yung pag-awang-awang ko dyan. Okay na? Okay. Kayo magbibilang class ha, 30 seconds na. Ay, group 1, magbilang kayo 1 to 30. Tapos yung group 2, 3, and 4, guide nyo sila kung ano yung kukunin nila. Kaliwa yung mga papel, pangalawa yung hindi ginagamit, pangatlo yung mga writing tools. Okay, begins. Countdown. 20 seconds. Group 1. 30. Ikaw muna. Kung gusto tayo yung mga hawak nyo, ito station, dinigay yung lahat ng hawak sa kaya din. Hawak-hawak mo eh. Ngayon, during that activity, gaano kahirap ang mag-sort and mag-organize ng gamit, lalo kung hindi nyo alam yung tamang steps? Mahirap kasi, hindi mo alam yung nangyayari sa kayong tamang gagawin ng pag-arrange. Ngayon, i-discuss natin yan, yung mga tamang steps sa pag-arrange ng mga gamit na yan. Sige na, you may go back to your seats. Thank you. Thank you. Amen. Paano yung dito? Bukas yun muna.
Ito po yung objectives no ating discussion today, which is i-discuss natin yung 5S principles. Ngayon, taas po nung kamay na nakakalam ng 5S principles. Taas kamay, yung mga nakakalam na. Depends on the sino lang nakakalam ng 5S? Ano yung sino nakakalam ng unang step? Yes, English term, kahit hindi ka alam ng sort yung muna. Na-discuss na yan, di ba? Ano po yung pangalawa? Yung sort po ba yung sort po ba yung una o yung panghuli? Seigetsu is? English term. Ano yung Seigetsu? Seigetsu, standardized ba? Yan? Mamaya, check natin yan. So, enumerate natin yung 3 zones sa storage. Then, apply appropriate ways of organizing storing tool. And last, find joy in knowing the good practices in keeping the tools and equipment. Now, discuss natin. Let's discuss the 5S system. Ano daw po si 5S system? Anyone? Ano yung sinabi Adam? Sa tingin natin. 5S is a system for organizing things so work can be carried out efficiently and effectively. Ayun, pag gumagawa ka Adam, pag inaayos mo yung gamit mo, na-achieve mo ba yung mga sinabi dyan? Efficiency, effectively and safely. Kung nagpa-5S ka, anong ginagawa mo sa bahay niyo? Ba't ka nagpa-5S? Pag nililinis ka ng bahay, anong ginagawa mo kung unang step? Pag nagwawalis ka, anong unang step ginagawa mo? Iniitundo ka muna yung galang, ako makuha yung... Paano mo iniitundo yung galang kung wala kang walis? Yun lang. Sino pa yung ano yung mga ginagawa nyo sa bahay pag nagpa-finance kayo? Pag ina-apply nyo yung finance sa bahay? As a student. Bago ako magsimula ng mga students ko organize siya. So, lilis na rin po sa papel yung hardest, easiest, tapos hanap kami para matapos yung mga hardest. So, nagsisimula sa pinakamahirap. Thank you. May mga tao kasi na katulad ni Miguel, nagsisimula tayo sa pinakamahirap up to sa pinakamadali. Bakit? Bakit tayo nagsisimula sa pinakamadali? Ay, sa pinakamahirap. For one, sir, pag gagawa na isang mahirap na bagay, it usually takes more time. So, if we're going to start with the hard stuff, by the end of the day, it will take less time to do the easier. Mas mapapabilis kasi yung buhay natin kung yung pinakamahirap muna yung gagawin natin, tapos papadali. Yes. Thank you. Hindi thoughts ka, CJ? Okay. So, ito yung file system. Next, ito po yung file system natin. Ano daw po yan? Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Panglima? Ano yung sort? Pagsusort, pag-aayos-ayos. Ngayon, halimbawa, sa gamit mo, nilalagay mo pa sa unahan yung pinaka hindi mo nagagamit? Saan mo nilalagay? Sa drawing tool, saan yung pinakauna? Anong usually yung ginagamit? Lapis, syempre. Saan yung nilalagay yung lapis? Sa ba? Saan yung nilalagay sa unahan? Dito ba o dito? Tulsa? Saan nilalagay yung wallet? Sa loob sila dito? Okay. Thank you. Ngayon, yung halimbawa, may folders kayo, ay may mga papels kayo. At saan nyo nakakalagay yung papel? Naka-folder po ba o hindi? Yun po, kaya sa natin sinasort para mas maayos yung mga papel natin. Pangalawa, setting order. Ano po kaya setting order? I-organize na natin. Pagsasama-samahin natin yung dapat pagkakasama. Tulad ng activity natin kanina, ballpen sa ballpen, papel sa papel, mga usual things na hindi naman related, yun yung pagsasama-samahin natin. Sineset natin in order.
Ikaw, ikaw, Francis, paano mo siniset yung order yung... Ay, dati, sorry. Bye, bye. Paano ka set in order? Paano mo? Patay ba? Pinagsama-sama mo yung notebook. Paano pinagsasama-sama na paano magkakasama sila? Notebook sa notebook. Gumagamit ka pa ba ng compiler? Sa notebook mo? Gumagamit ka pa? O iba? Iba pa? Sino yung nag-set in order sa mga gamit? Sino ba nag-set in order? Ano yan? Sa loads po, sa sando po, sa vision, and fans sa fans. Asa nakalagay usually yung mga ginagamit na? Yung madalas mong gamitin? Sana pinakaunahan Pinakaunahan ng drawer. Paano yung mga pagloob? yung Panginoon po, sa gina. Sa gitna ng parts. May kanya-kanyang way tayo sa pag-organize ng gamit natin. Katulad din po sa proper na tools natin, pinagsasama-sama natin, like yung halimbawa, different sets of screwdrivers. Di ba? Di ba may mga toolbox na pagkakasama na yung screwdrivers, papalitan nyo lang yung ulo. Yung pinaka-screwdriver. Di ba? Tapos may extension po yun. Next, yung shine. Ano yung shine? Base sa logo. Pakikintab nung tools. Yung tools paglilinis. Bakit mahalaga yung paglilinis? Sa mga tools natin. Para hindi po masira at hindi po maliko po. Hindi masira maliko po. Kaya iba pa po. Para maiwasan yung pagkasira. Iwasan yung pagkasira pagka gagamitin na. Sige, last. Para natutunan na lang po yung paggamit ng Parang prolonging of its life ng mga tools natin. Pag-maintain ng cleanliness, since si cleanliness po yan. Sa mga damit, like sa example, sa mga damit natin, nililinis pa ba natin yun? Yes. Kaya kadalas sa pagnalaban nyo? Sa mga damit. Once a week. Once a week sa... Paano once a week yun? Kayo po ba naglalaba nun? Yes! Kaya naglalaba? Ano unang step sa paglalaba? Tubig? Paano ako bababal? Babal ka, di ba? Re-ready mo yung may pabutaran mo. Sa isa, tubig ano pangalawaki ang babal? Pag-iulay ko yung ano. Regular pa tao. Sige, meron pa ulit tayo first step. Ano pa? Regular, pag-iulay ng puti sa regular. Unahin yung puti. Ano pa ba isa lang yung washing machine natin? Ha? Pupusutin na lang yung puti o yung regular. Ano yung washing mo? Ano yung washing mo? Yung puti o yung regular? Yung puti muna. Tapos ikakamayin mo, babrasin mo yung regular. Yes, sir. Ano after nun? Parang baliktad po siya. Parang yung puti yung pinakakamay. Ganun siya sa step niya. Pero ako rin kasi puti yung nilalabot ko sa washing. Tapos kinakamay ko yung regular. Ano after nung babal? Ay, nung washing First day po, i-check mo po muna yung mga bulsa ng mga notes mo. So, may mga alaman po. After that, yan muna po. I-set po aside muna kung ilalagay ko lang sa mga booking po. checking of clothes muna daw bago pa i-sort yung regular sa puti. So, kita nyo yung finance ma-apply pa rin kahit sa pag-simple pag-alaman natin sa bahay. Ma-apply na natin sa finance. What more sa proper tools natin sa computer laboratory. Now, let's head to the fourth part is, which is yung standardize. Ano yung standardize?
mag-start. Ano yung standardized? The word standard. Ayaw. Tumitin. To maintain, much more related sa next. Ano yung standard? Na-apply, nagawa na natin yung number 1, 2, 3. Kapag na-sort na natin yung item, yung tools. Number 2, setting order. Na-order na, classify na natin siya according to its category. Then yung 3, yung shine. Ano yung shine? Yung paglilinis, di ba? Ngayon, standardized. Ano po yung standardized? Simula. Pag-check out. Pag-check nung Tools. yung mga ginawa natin. Siset na natin yun, routine na natin yun. Yun yung routine na gagawin na natin, magkakaroon tayo ng standard. Since nagawa na natin yung sort, setting order, and shine. Now, sa 5, ano yung sabi mo kanina again? Pag-maintain. Ngayon na yung maintain natin yung mga ginagawa natin sa sort, setting order, and shine. Ngayon, sa bag natin or as a student, paano natin ginagawa paano natin ina-apply ngayon yan? Yung buong 5S. Ngayon na-determine na natin yung sort, setting order, shine, standardized, sustain. Ano na? Ano na iyakin ngayon na? Sige, go ahead. Paano gagawin lahat yan? May everyday life. Una sir, sabihin ko natin, kakauwi ko na from school, the lot of school works. Sort. Sort ko po siya from hardest to easiest. Yes. Setting order. So, sa pag-setting order, sir, doon ko i-identify kung paano or ano yung pupunahin ko. Then, depende sa akin kung mas gaganang ba ako yung hirap muna kaysa sa tapos shine, sir, siyempre, so pagdalas ng isip ko na paghanda ng sarili bago ko simulan yung mga akong gagawin. Or, gagawin kasi, pwede ko simulan sa drafting, sir, pwede ako mag-sharp ng mga tools ko, sir. Sige. Tapos, sa standardized, sir, yung po yung magiging routine ko. So, everyday, meron akong mga kailangan gawin para mag-school. Yan na yung gagawin ko. Alam ko na yung gagawin ko. Tapos, kung nandun sa sustain, ayun sir, paulit-ulit na. Ulit-ulit na lang siya. Kanina, nagtataas ka. Ayun. Ako wala ito yun. Ngayon, na-determine naman natin yung Japanese term niya. Sa tingin nyo, ano yung sort? Japanese. Seiri. Seiso. Ano ba? Ano ba yung mga Japanese term mo na natin? Segetsu. Seiri. Seiso. Ano yung unang-una? Ano yung para sa sort? Seiri. Ano yung para sa pangalawa? Seison? Seison, sure? Ano yung pangata? Seiso. Ano yung pangapat? Shitsuke. Ano yung pangapat? Shitsuke. Ano yung panglima? Ano yung panglima? Saito. Segetsu. Saito. Alam ko din si Saito. Saito. Bigtap yun. Bigtap yun. Ay, next yung ito po yung English term niya, then ito yung Japanese. Sword is, ano yung sabi sa sword? Ano yung Japanese term? Ano yung sa Japanese term? Seiri. Ano yung pangalawa? Ito. Ano yung pangapat? Panglima? Yung iba po tinatawag nilang, pag-pronounce sila as Shinsuke. Kasi nga pa rin Shinsuke. Pero, as I research about the pronunciation of it, I found out na ang tamang pronunciation is Shinsuke. Shinsuke. Kung na ay parang silent yung lagi ko narinig. Diba? Parang gano'n sa kanila sa Japanese. Lagi may silent sa mga word nila. Tapos, ito naman yung meaning ng mga word na yan. Seiri, tidiness. Seiton, orderliness, and
Set order yan. Say so, cleanliness, standardization, standardized, sheet scale is discipline. Ngayon, ito po yung pinaka-correct explanation niya, which is yung series, removal necessary from key items from each area. Ngayon, sa proper tools, sa mga tools, drawing tools natin, may nakalagay doon na mouse. Kailangan ko ba ng mouse? Hindi. Paano kung gumagawa ko ng AutoCAD? Pag AutoCAD yung ginagawa ko, kailangan. Ano ang tatagalin ko naman ngayon? Keyboard. Keyboard. Siyempre, tatanggalin niyo yung lapis kasi software na gagamitin nyo pag drawing. Number 2, ano yung sa ito? Organize and identify storage for efficient use. Yan po papasok yung 3 zones natin na yung mga usually ginagamit natin. Yun yung nasa unahan. Yung usually ginagamit natin tulad ng sa paggawa ng lamesa, ano yung usually ginagamit natin? Yung pato. Yun na yung mga dapat nasa malapit sa inyo pagkagawa. Dapat bang may slice sa paggawa ng lamesa? Saan natin siya ilalagay? Sa gitna. Halimbawa, dito sa area natin, nandito lahat ng mga kailangan gamitin sa paggawa ng isang lamesa. Yung mga sinabi nyo, pako, martilyo, ano ba? Kahoy, tornilyo para sa plies. Ngayon, sa dito sa laboratory natin, saan ko ilalagay yung plies? Kung hindi ko naman siya ganun kadalas na gagamit. Sa gitna, saan dito, turo nyo. Sa ilalim ng kristal, pwede daw. Sa ilalim nito na mesa na to, pwede rin. Sa likod, ilalagay natin yung hindi na talaga natin magagamit or napaka-usually natin magagamit. Katulad sa paggawa ng lamesa, ano po ba yung hindi natin magagamit? Kailangan ba natin ng ballpen doon? Glue. Pwede naman yun eh. Di ba may wood glue na yung ginagamit? Yan yung glue pag jackhammer. Jackhammer isa pa daw. Di na kailangan. So, sa namin siya ilalagay dito sa laboratory natin dito. Nakatago na siya kasi hindi naman siya related dun sa gagawin natin. Machine. Say so as clean and inspect each area regularly. Ngayon, dun sa mga nakatagong gamit natin, kailangan ba natin siya i-check o hindi? Bakit? Oo, syempre. Kailangan ba natin siya applyan ng lubricants? Yung mga, tulad ng sinabi mo kanina, jackhammer. Barbidad. Kunyari may jackhammer ka sa inyo. Araw-araw ko ba gumagamit ng jackhammer? Nakatago, kunyari nakatago sa likod niya yung jackhammer. Sabihin mo lang, once in a month. Ginagamit mo, ina-apply mo ba ng lubricant bago gamitin o ina-apply mo ng lubricant every week? Bakit every week? Hindi every week mo nagagamitin mo? Siyempre, yung mga components sa loob ng kung nasa pa naman, ano ka na naman Next, standardize. Incorporate the files into standard operating procedure. Ayun na po yung i-apply na po lagi natin yung mga na-discuss natin na first P. The five say, don't, say so. Ayun po si standardize. Ngayon, sheet scale is yung assigned responsibility, track progress, and continue the cycle. Bakit assign responsibility si sheet scale or si discipline? Kasi gagawin natin. Bakit kailangan ng responsibilidad pagdating sa sheet scale? Or sheet scale, suke? Bakit kailangan ng responsibility? Di ba yung other thing niya sa English is yung discipline? Yes. Bakit kailangan ng disiplina or ng responsibility sa sheet scale? Para may iwasan yung pagkasira. Other thoughts? Someone might be harmful kapag hindi po natin Somewhat. naliliwan. Okay. Kapag hindi po natin na-ayos po ng mali yung mga tools and equipments po natin. Okay. So, pwede makakos ng
para sa iba, pag hindi natin inayos, pag hindi natin tinitake, hindi tayo nag-take responsibility dun sa mga gamit natin, tayo rin po ang masisugatan nito or matadamage. Kasi yung, siyempre, pag hindi prepared yung item mo, madidelay yung projects mo, yung ginagawa mo, and ayun, hindi ka na makakapagpasa online, di ba? Makakasira doon ang buhay mo. Ano? Uy! Bakit nag-decide? May aso. Bakit lala? Ano yung image? Aso may Next! Bakit set in order? Naka-order. Naka-order, ano ba yung unang picture? Presentation! Enable muna. Okay. Binili mo na bago ipunin. Di ba ito po is set up fruits? Set up fruits tapos kasi yung kayaki. Ito po yung game. Kasi yung drawing part which is order. Ano yan? Bakit choice? Ano? Choice. Bakit short? Short pa yan? Short. Yung short, pinamalan mo na ang letter H. Ayan, bakit nag-sustain? Bakit nag-sustain? Curtain ba yan o yung message yung pinapakita dyan? Curtain answer. Curtain. Ngayon po, ay ito last. Smart phone, ito na isa. Ano ba yung logo? Ano yung unang logo? Kanino ba lang dyan? Standard na brand po yan. Tapos plus, kaya standardized siya. Now, let's head to our activity. Ngayon, per group po, group 1 tayo magsisimula. Each group will find the number hidden under the seats. Wala pa itong sisilip. Ang makita mong sumilip dyan, mamayalasad ko ng points. Sino sumisilip dyan? Okay, so, numbers were scattered randomly. Number 3, group will arrange the numbers from on the board from smallest to highest, and you have 60 seconds to do it. Group 1, are you ready? Ready na? Sige, sabay-sabay tayo. Pabilisan. 60 seconds. Kukuha ninyo tapos ilagay nyo sa unahan nyo. Lahat ng nasa unahan, ilagay nyo dito yung number. Dapat naka-arrange na yan. Kung ilan yan. Ready? Ready? Are you ready? Yes! Gawin nyo sa unahan nyo per group. Hindi dito sa unahan ko. Pwede wala nyo 5 minutes. 1 lang yung points eh. 1 lang yung naka-alis number na tama. Yan lang yung bibilangan ko score ha. 25, 24, 28. It's a number of seconds. 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, class. Time's up. Stop doing that. Listen to your seats. Listen to your seats. Okay na po. Return to your seats.
Group 1. Ano na-encounter niyo during yung activity na yan? Ano mga na-arrange nyo? Ilang numbers yan? 1, 2, 3. Asa yung 2? O, 11 points kayo out of. Ilan po ba yung numbers na dyan? Nakita nyo ano yung class natin? 30 yung pinakamalaki. O, nakit siya. Very good. Ano ginawa niyo? Paano kayo nag-arrive sa ganyan? Ilang pwede ba yung 5S? Nagkagulo. O, nagkagulo lang kayo. Nagtalata kayo dahil sa 5. Wala. Sige, salita sa'yo ba? Hanap nyo po yung pinakamababang number. Sinisimula niyo sa mataas. Tapos, okay, sige. Group 2, nakailan kayo? May nasa check na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi yung 40. Saka 30. Sa'yo 13, sir. 26, nakita nyo lahat ng numbers? Relative lang. Anong ginawa nyo? Paano na kompleto yan? Ito na. Pinag nyo muna yung buwan. Tapos, in-organize nyo sa tamang order. Tapos, sa kanyo, ilan yung kaninang score number? 26. 26 lang. Ginago mo yung number ng group 3. Ito na yung group. Ito yung sama sa Uy, tingnan nyo ba? Uy, wala na yan. 1, 2, 3, 4. Anong ginawa niyo? Bakit kayo naka-14? Ito, tama yung arrangement dito. So, mula 1 hanggang 14. Ano ginawa niyo, group 3? Ano unang step ginawa niyo? May nag-iwalay niyo yung pinaka? Ay, 1 digit. Sa double digit na number. Nasa kanina range. Okay. You have 14 points. How about group 4? Ito yan. Ang ngayon group 21 na kasi yan. Anong dami? Ngayon, sa activity na yan, ano ginawa nyo? Ano yung unang step na ginawa nyo? Sort. Anong sinort nyo? Numbers. Yung numbers. Anong ginawa nyo pangalawa? Arrange. Arrange. 17. Bakit sa atin sa group 1? Bakit sa group 2? Ay sa group 1, parang iba yung ginawa. Hindi nag-set in order. Nakakagulo ba? Nakaka-pressure ba? Yes. Nakaka-pressure, di ba? Ano sa tingin niyo pinaka-effective na gawin sa walang step? Malba. Malba, syempre, para malba muna kayo. Tapos, yan nila sa atin yung buwan sa ating yung numbers. Kasi na-identify nyo yung arrangement niyan. Ayan, yun po. Does the 5S make your team effective? Yes. Yes po? Yes. Does it make your team effective? Yes. Yes. Bakit? Yes. Bakit? Kasi po, mabilis na, Mabilis? Organize. Basta padali yung ginagawa nyo, di ba? Ngayon, sa group 1, ano yung tatlong 3 things that you learn? 3 things that you learn sa 5S. Ano yung una-una? Yamat.
Mag-ayos ng gamit. Sa tamang pwesto. Tamang pwesto. Sa grupo, ano yung tatlong ay isa sa mga nalaman niyo po sa 5S? Proper arrangement o kayaman? Efficiency. Group 3. Pag-maintain. 5S? Ay po, isa tama. So, sustain pala. No? Pag-maintain. Tapos, okay. Sa group 4, ano yung dalawang question na naguguluhan kayo or gusto nyo may i-clarify sa inyo? Ano yung dalawang tanong na meron kayo pagdating sa 5S? Shitske. Ano ba si Shitske class? Ano daw si Shitske sa English? Sustain. Ayun po yung dulong part. So, sustain mo, mag-maintain ka na para ma-prolong yung buhay ng item natin ng tools. Ayun. Anyone? One thing that surprised you the most sa 5S? One thing that surprised me is, yung mga pwede pala yung gamitin kahit anong bagay, kahit sa maaralan, Yan daw yung isang thing na bago sa kanya na na-apply daw lahat ng 5S sa buhay-buhay natin. For your assignment, ayan po, look inside your house and select place, location where storing of tools and equipment is needed. Perform the proper storing of tools and equipment in your selected place. Ngayon may gamit, di ba may gamit kayo sa bahay nyo? Yes. Picturean niyo siya na magulo, then picturean niyo rin siya na maayos na. Di ba? May picture before and during and after storing the equipment tools sa bahay nyo. Ayan po, tapos may scoring rubric po yan, which is ito. Overall evaluation, 10 can perform the skills without supervision. 7 can perform the skill satisfactorily without assistance. Can perform the 5 can perform but requires some assistance. And 3 can perform parts of the skill satisfactorily but requires considerable assistance. Ayun po, para sa dulo natin, bibigyan ko kayo na ito, pakidiminish sa bawat group nyo. Pakidiminish na po. Sino may extra dyan? Ay, sino may sobra? Pakisagutan na po pagka-receive nyo. Pakisagutan na. Ikulang pa po ba? Dito din sagutan. Okay na? Ito yung unang tanong. Ito yung second step. Yun ba yung unang step? Okay, not score the computer monitor. Okay, basa po yung direction na. Pag false po, papalitan nyo naka-underline na word. Hindi nyo na kailangan sulit yung word na false. Pakipalitan lang. Okay na? Last minute. Okay na? Exchange papers. Paikutin niyo po yung papel niyo. Exchange papers na, group 1. Group 2, 3, 4. Exchange papers na po. Checkan natin. Number 1 sa group 1. Ano po yung number 1? May basa. Anyone sa group 1? Say no, this is the second step of the final step of the increase to set in order. Everything is going proper. True or false? True po yung number 1. Pakichekan. Number 2 sa group 2. Lista, ano yung 2? False. Ano dapat?
5S. Pakitsagaan, 5S po yan. Number 3, group 3. Using the most frequently used tools at the most convenient location. Activity. Ano yung sagot niyo sa 3? True. True. Frequently, saan po nilalagay? Ay, using time taken po ba yan? Yes. True po ang 3. Number 4. Sino sasagot sa 4? Okay. The most commonly used tools in the work that must be done visible and easy to read and easy to move back on that medium. True. Start. True. Number 5. Anyone, number 5. If you cannot store computer monitors or TV screens in the original box, wrap them in styrofoam or cardboard to secure the screens and place them in the box. Ano ba? False or true? True. True po ba yan? Ano po ba static? False. False. Ano dapat na word dyan? Ginagamit natin sa computer natin. Ano? Anti-static, di ba? Pero anti-static lang po ang sagot dito kahit wala na yung list na. Anti-static sa 5. Pakatsagan mo. Okay na. Sino naka-5? Taas kamay. Sino naka-5? Kahit hindi nyo sa inyo, yung hawak ng papela. True, 5S, true, tapos anti-static. Sino naka-5? 4. Pakitaas ka ulit yung 5. Okay. 5 ay 4. 3. Less than 2. Yung the rest na ano. Sige po, yung mga papel, pakipasa sa unahan. Kakayarin siya. Pakipasa po sa harapan yung papel. May questions na po ba tayo sa 5S? If wala na po, paki-arrange yung upuan according sa numbers sa likod. Arrange yung muna yung upuan. Wala na questions ha? Yes. Shall we call it a day? Yes. Thank you and goodbye class. Goodbye, Sir Vista and Sir Reggie. Our guest. Stop Dana and Ma'am Pamela. Again. Goodbye class. Goodbye, Sir Vista and Sir Reggie and Ma'am Dana and Ma'am Pamela. Thank you for teaching us today. God bless you and see you tomorrow. What? This is naman lunch na. Sana po Ben? Ano po sa inyo? Group 3 may absent. 6 may absent. Sige, thank you. Ma'am, sabihin mo kay Ma'am Esther, check niyo yung message, sabihin, hindi pa kami niya. Hindi naman po yung